may ikinakasang malakihang tigil pasada ang grupong Manibela kasunod ng revelasyon ng umano'y korupsyon sa LTFRB. Si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sinuspindi na rin si LTFRB Chief Teofilo Guadis. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Araw-araw ini-stress nyo ito mga kasamahan ko. Araw-araw pinakakain nyo kami ng kaba na hanggang December 31 na lamang kami. Tapos mga kurap pala kayo. Galit na galit si Manibela Chairman Marval Buena nang humarap siya sa media. Pasakit na nga raw ang napipintong paggarahe sa mga traditional jeepney sa katapusan ng taon bilang bahagi ng POV Modernization Program na laman pa nilang may korupsyon umano sa LTFRB. Isiniwalat ng dating Executive Assistant ni LTFRB Chairman Teofilo Guadis na si Jeffrey Tumbado ang mga umano'y iligal na kalakaran sa ahensya. Meron daw tinatawag na Ruta for Sale, Provisional Authority for Sale at Special Permit for Sale. Kapag ikaw operator ka, gusto mong makuha itong daan na ito, lalo na sa probinsya, magre-request ka, modification of route. Tapos kung gusto mong mapadali, gusto mong mapasa iyan kahit hindi pwede, hanapin mo ako. Tapos, yun na. Milyong piso raw ang halaga ng mga iligal na transaksyong ito. Halos araw-araw ako ang binubulungan. Ba't din nililinaw ko, walang nanghihingi, kundi may naglalagay. Kalat din daw ang katiwalian hanggang sa regional offices. Walang pinangalanan si Tumbado sa kanyang mga isiniwalat, pero posible raw na hanggang Malacanang ang mga sangkot sa katiwalian. Sa gitna ng revelasyon, naniniwala naman si Tumbado na posibleng biktima lang din daw ang dating niyang boss na si Guadis. I don't believe na siya lang ang pang sarili niya yun. I mean, may instruction din from higher ups. Sapat daw ang hawak niyang patunay para makasuhan ng graft ang mga sangkot. Dahil dito, muli raw magsasagawa ng tigil pasada ang Manibela sa susunod na linggo. Simula sa susunod na Lunes, hindi tayo bibiyahe. Dadalhin natin yung mga sasakyan natin sa harapan ng LTFRB Main, sa harapan ng DOTR hanggang Malacanang. Doon na natin bibubusinan to. Doon na natin itatambak ang ating mga sasakyan. Kung ayaw na tayong bigyan ng kabuhayan, kung ayaw na tayong mabuhay nitong gobyerno po na ito. Mariin namang itinanggi ni Guadis ang akusasyon ng dating niyang assistant. Wala po akong alam as of this morning. Nasa office po naman ako. Wala pa po akong nalalaman na ganyan. Pero kung meron man po, haharapin naman po natin. Malinis po ang ating kalooban. Agad namang naglabas ng anunsyong Malacanang na sinususpindi muna ni Pangulong Bongbong Marcos si Guadis bilang LTFRB Chairman kasunod ng alegasyon. Ayon sa palasyo, hindi kukonsintihin ng Pangulo ang anumang maling gawain. Pinasisiyasat na rin daw ni Pangulong Marcos ang umano'y korupsyon sa LTFRB. Wala pang bagong pahayag si Guadis kaugnay ng kanyang suspension. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Gretchen Ho po, huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at balita sa bansa. Mag-subscribe at mag-follow sa News 5 social media pages.